What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy. And for today's video, bigyan ko lang kayo ng konting update kay Domo. So, alam nyo naman na si Domo is naked bike. Siya ay Kawasaki Dominar 400 UG1. Pero ang makina niya ay Bajaj. So naked talaga yung pinaka default niya, no, design, and ginawa natin siyang touring kasi nilagyan natin siya nito, yung big tank pad, big. Tapos nilagyan natin siya ng saddle stay, top box, and binago na rin natin yung kanyang exhaust gamit ang HP Performance. So yan po yung gamit natin ng Boss Ironman. And alam nyo naman, si Domo noon ay naka dual sport tire, pero ngayon pinalitan ko siya ng semi race tire. Ito pong mga gulong na gamit natin ngayon ay pang racetrack performance siya, no? Pero kasing tibay siya ng mga pang daily. So ang brand nito, yan, Corsa Platinum R93. Ang stock na gulong ni Domo ay alam ko MRF, tapos 150 yung stock size sa likod. So itong kay Corsa ay 160. Naka-oversize tayo, no? Mas maganda siya compare sa stock na 150. At the same time, mas extra grip siya dahil ang compound ng gulong na gamit natin ngayon ay soft to medium. Syempre kasi mostly pang racetrack talaga siya, pang training, pang racing. And ngayon ay gagamitin natin siyang pang touring. Ang stock size naman sa harapan 110. So nag-oversize tayo dito, 120 yung ginamit natin. Sa 20,000 na natakbo ng Dominar natin, ayan, 20,602 km na ang natakbo niya. So maraming nagtatanong sa akin kung nagka-problema na ba itong motor na to, at ano-ano yung mga na-encounter ko, mga maliliit na napapansin ko problema. Okay, so unahin natin yung clutch niya. Yung clutch niya hindi pa matigas, pero pagka pinrest ko siya tapos binitawan ko, medyo may konting squeaky sound na siya, no? Pero hindi pa siya matigas. Pero I think sa 15,000 or 20,000 palitin na siya. Sa braking natin, wala namang nagtatagas kahit ilang endurance na yung sinabakan natin, ano. So goods na goods yung mga vibre. Ang ano ko lang sa kanya, sa 20,000, yung brake pad, hindi ko na masyadong nakapansin. Masyado kasing tawag dito, masyado kasing okay gamitin. Alam niyo yun, hindi kasi siya nagkakaroon ng mga problema, kaya hindi ko masyadong nakapansin, ano. So sa 20,000, ayan, kung mapapansin nyo, manipis na yung mga brake pads niya. Ito yan, yung nakadikit na to sa rotor, no. Sa harapan hindi ko makita eh. Ito kasi si Dominar, alam ng lahat ito, no, na mahina yung power niya sa likod. Okay naman ang preno sa likod. Yun nga lang, hindi siya kagaya nung ating BMW na medyo malalim tapakan tapos kumakapit talaga, no. May kapit naman siya. Kailangan lang i-adjust yung pressure ng fluid, ano. Kailangan i-bleed ng konti para lumalim yung brake, tapos kumagat talaga ng husto yung preno, no. Kumbaga hindi siya kasing lakas ng brake sa harapan na pagka pinrest mo talagang susubsub ka, ipipreno ka niya talaga. So mas naunang napudpod yung brake natin sa harap. Usually ganun talaga dapat, ano. Ang braking kasi is 70% sa harapan, 30% sa likod, pang stable. Ginagamit lang ang braking sa likod kapag kumo-corner. Usually for stabilization lang talaga yun, ano. Ano pa ba mga problema na, ano? Yan, brake pad, clutch, overheating, wala tayong problema dyan, ano. Ito kasi ginawa kong sasakyan, ano. Although may nakalagay siya na minimum dyan at maximum, pero ginawa ko siyang sasakyan na reservoir lang naman kasi to, guys. Ito talaga yung pinupuno, yung nandito sa gilid, ano. Punuin mo talaga yan. Ang reservoir, walang problema kung punuin mo yan o wag mo lagyan yan, or sundin mo lang yung
average level niya. Alang problema yan, reservoir lang yan. Ngayon sa langis naman natin, ang gamit natin ngayon ay yung dati pa rin, ELF. Maganda kasi yung ano, no, paliwanag ko yung sa ELF. Hindi lang kasi ang engine oil ng motor, hindi lang basta engine ang tinatrabaho kung hindi pati transmission. So kung kukuha ka ng mumurahing langis at ano, hindi to promotional guys, bala ko ding sumubok ng ibang langis like Repsol, ganyan, or kung ano ang maganda sa na feedback sa ng iba. Ayan. Hindi lang naman engine ang tinatrabaho ng langis, pati rin yung ano niya, transmission gears. Kaya kailangan mo talagang malupit ang langis, lalo na pag 400cc ang gamit mo pataas. Ayan, mga ilaw natin nandyan pa rin. Laser light, galing ng 2719. Hanggang ngayon, buhay lahat yan. Ayan, Lumina Pro lahat yan. Ito kasi Eclipse, ito Lumina Pro V3. May fan po ito sa likod. Hindi ko lang alam itong malaking to kung meron. Pero ito meron. Tapos ito, laser gun. Dalawa na yung purpose nito ngayon, ano. Isang blink. Ganyan. Ayun yung isa sa kabila, ayun. Tapos isang steady. Ayan. Ito, may high and low din siya. So overall naman, sa dami ng ilaw na gamit natin na yan, hindi natin napapalobat si Domo, no. Goods pa rin yung kanyang battery. Ano na to, halos 16 months. 16 months na sa atin si Domo. Hindi ko pa to nakita minsang nag battery low. Saddle stay natin, ginawa po ito ng isang subscriber natin. Inano ko kasi siya, dinesign ko siya sa ano, kaya may ganito siya. Dinesign ko siya sa Komine saddle bag. Ayan, tapos kung mapapansin nyo guys, yung ating top box, ano, medyo parang nakayuko siya sa likod. Hindi dahil bumabaluktot yung DC monorack natin. Dito kasi guys, makapal pa siya. Tapos dito numipis yung design niya, no. Hindi po siya baluktot, diretso pa rin po siya. Kaya medyo nakayukod ito. Ngayon, matibay itong monorack na to since nung ginawa natin siyang touring, mga 1 taon na rin mahigit. Ayan, yan pa rin. Nilalaman na natin ng puno yan. Tapos binabiyahe natin ng malayo. Pero bala ko siyang palitan, ano, ipapalift ko yung box para pumantay naman sa design dito sa harapan. Ito namang visor guys, galing kay Sir Jonathan Garcia. Ano lang ito, no, clear ito na nilagyan ko ng tint kasi kakalinis. Nagkakaroon ng scratch marks yung clear visor or clear windshield. So ganyan siya, nilagyan ko ng tint, tapos nilagyan ko ng design ni Domo. Ayan, hindi nga perfect yung pagkakagawa natin dito dahil puro bubbles. Talagang pinag-ano ko lang siya, pinagpwede ko lang. So far, wala namang problema. Goods pa rin. Apakatibay. Hindi lumalangit-ngit, di lumuluwag yung mga tornilyo. Tapos, rubber yung kanyang mga spacer or yung bushing. Side mirror, dati pa rin gamit natin. Ayan. Tapos, handlebar riser natin, kakalinis lang. Medyo nabakbak yung pintura. Hindi kasi ito yung original color niya, no. Para siyang silver lang na pininturahan namin. Kaya pagka nililinis siya at pinupunasan tong side na to, nababakbak yung pintura. Okay, ito naman mga accessories tayo. Motowolf cellphone holder na may charger. Ayan. So 2 months lang nung binigay sa akin to, wala nang kwenta. Okay siya, matibay siya. Matibay siya pang cellphone holder, pero wag niyo aasahan na pang charge. Ito naman isa, Motowolf charger. Ayan, separate siya. After Boss Ironman nito, ano, parang kinabit ko siya January. And then after ng Boss Ironman, nung naulan-ulanan siya, hindi rin naman ito totally nakabukas, pero ganun talaga, magmo-moist talaga siya, no. Ayan, may kalawang na yung loob. Wala na rin siya guys. Deads na rin siya. Ayun. Yung dati meron tayo ditong handguard. Andito yun eh. Nung Boss Ironman, merong naputol dito, no. Ayan. Yan yung bracket niya naputol. Okay naman siya. Ang problema yung ilaw na bumigay.
nagsabay, yung isa nagsabay na ilaw, tapos napuputol yung ilaw niya. Tapos pagka flasher siya or ano, nagluloko na rin. So kamakailan lang may vlog tayo ng gulong natin na binrake in natin. Kasi piniprepare ko siya dahil meron kaming isineset ni Mr. Bright na Buskalan ride. So inahahabol ko yung top box bracket nito, tapos yung kay Sir Trev, sana makuha ko na agad yung belly pan. Ayan, pansinin nyo guys, medyo kalakihan kasi siya sa taas, ano. Tapos pagdating sa baba, payat siya. So papalitan natin yan ng belly pan for aesthetics lang, ano, kasi di naman totally kailangan ng airflow ng makina. May radiator naman siya eh. So matakpan man yung ilalim, maganda, gaganda, lalaki yung ilalim niya. Ayan. Tapos papalitan natin yung crush bars kasi lalagyan ko siya ng jerry can sa gilid. Alam nyo na, para aesthetics lang din. Tsaka pag nag-endurance tayo, kailangan ko rin yun, yung may gasolina sa gilid. So bakit di ko ilagay sa likod doon? Pwede rin naman, pero gusto ko kasing malaki yung harapan talaga. Alam nyo na, si Sir Troy hindi naman more on speeding, more on aesthetics tayo, papogi, pamacho, ganyan. Tapos ito yung kulay na ginawa natin noon, goods pa rin naman, pero papalitan ko na rin yan. I-all black ko lahat yan, si Domo. Ayan o, iba-black natin lahat yan. Yan yung tinatawag na marble red. Pero ang gagawin ko sa kanya, i-black ko siya lahat, kagaya nito lang. So tingin ko yan lang guys ang konting update ko sa inyo dito kay Domo. And kung meron kayong additional na katanungan, i-comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba at sasagutin natin agad yan. Yun, so maraming salamat sa panonood. Like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell notification para lagi kayong updated pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.